The views, thoughts, and opinions expressed by the guests and hosts of this program belong solely to the individuals and do not necessarily reflect the official policy, position, or views of university. What's up, Chiefs? I am Mitzi from the DJCom department, your host for today para sa ating new episode for AU Talks, your safe space and place para sa AU. And today is a very special day at the studio because we're joined by two athletes who have been making some serious noise in the volleyball scene even before they wore the AU jersey. So before we dive into their journeys, I want to give a quick shout out to Wolf Rounds for sending another some of their refreshments and snacks for us for today. And it's definitely helping us settle in for what I know will be a great conversation kasi nga mga new athletes or yung mga rookie yung kasama natin for today sa ating episode. Ayan, joining me today, we have the UAAP Season 86 Beach Volleyball Silver Medalist and a decorated best setter from Davao City, Sheena Cafe. And we also have a 19-year-old standout from Donsol, Sorsogon, who was recently named Best Opposite Spiker and part of the Select 21 in a major national league, Chris Servidad. And guys, hi! Welcome to AU Talks and everybody. I want to start from the very beginning of your career ba? Simula nung parang nasa province pa hanggang makarating kayo ng Manila. And both of you are the pride of the provinces, Davao and Sorsogon. So, Sheena, growing up in Davao, what was the volleyball culture doon? Magkaiba po kasi yung province sa sa city po. Mm-mm. Kasi sa province po, yung mga players doon hindi masyadong kilala, ganun. Okay. So parang ako po, nakita lang po ako ng galing Manila. So parang pinick up po ako. And ayun, naman po ako dito sa Manila. Kasi sobrang iba po talaga yung province sa city po. Okay, so parang anong point mo na-realize na ay yung talent ko, kaya kong makarating sa Manila? Like, kaya kong makipagsubukan sa Manila? Actually po, hindi ko po naisip na magma-Manila ako. Kasi po sa sobrang liit ko, Okay. parang hindi ko kaya makipagsabayan. Pero nung na-try ko po, nung nag-start akong nag-FEU, naging effective naman po siya. Parang kahit na sobrang hirap po and pressure, nakaya ko naman po. Okay, so kay Chris naman tayo. Coming from Donsol, we know it's a beautiful place. Pero, how was the sports support there? Yung sports po kasi sa amin, sa Sorsogon, like, wala po talaga yung pambabae. Okay. Bihira lang po talaga magpaliga ng volleyball women's. Sa kalahatan po kasi, puro pang men's. Pang ganon. men's, sila Kasi unti lang po talaga sa Sorsogon yung women's sa amin. Unti lang doon naglalaro. So, parang na-develop na din. At saka, napapunta na din ako sa city. Okay, so when you started winning those Best Opposite Spiker, yung awards nung high school ka, parang na-pressure ka ba na kailangan mong galingan, lalo na parang i-represent mo yung Sorsogon sa Manila? Opo, na-pressure po kasi wala naman po talaga ako balak mag-Manila. Like, gusto ko lang po talaga makasama yung family ko. Then, naisip ko lang po talaga mag-Manila is para maka-help po sa family ko. Kala mama, papa, para wala na sila pag-aralin. Okay. So, as a opposite spiker, so madalas mong katapat yung mga outside hitter ng kabila. So, do you take it personally pagka na-block mo sila or pag naskoran mo sila? Opo, parang harap po sila. Parang, alam mo yun, malalakas sila. Tapos ako, parang mahina pa yung blockings ko. Parang, mas ako sa spike, makapag-points. sa Okay. spike. So, sa ano naman tayo, mindset nyo naman as a champion and dealing with expectation ngayong nasa Manila na kayo. So, both of you are award-winning athletes and Sheena, you've held that best setter title. People think that setter, sila yung parang nagsiset nung pinaka-game or sila yung brain nung pinaka-team. So, paano mo hina-handle yung pressure, especially during nung Season 86 silver medal run mo? Nung last season ko po sa 87 po, nung nag-best setter po ako, hindi ko po talaga in-expect yung award na yon.
Tapos, nung ano po, iniisip ko po talaga na kakayanin ko ba to pag akyat ko ng college. Kasi sobrang iba ng high school sa college. college. Level up na po kasi pag college na po. Tapos kaya yun, nung napunta ako sa Arellano, syempre, nafe-feel ko yung sobrang pressure po talaga. Kasi iba yung sistema talaga, nahihirapan ako. Tapos, nagba-back to zero po kasi pag nag-college na. Okay. Iba talaga yung laro if pag high school Opo. and then college. Yes. Sobrang hirap. Kaya ngayon po, yung iniisip ko na lang po palagi na basta gawin ko lang yung pinaka-the best ko at wag lang akong matakot gawin yung kung ano yung kakayahan ko. Gagawin ko. Ayan, so kasi nga setter ka and kayo yung parang nagsiset ng pinaka-mood nung laro nyo. Ano yung parang nasa isip mo pagka, kunwari, yung game nyo, parang last point na, mananalo na yung kalaban. Tas, ikaw na yung parang magsiset. Ano yung parang naiisip mo sa crucial moment na yun? Siguro po, kung ako po yung itataya sa loob ng court, syempre iisipin ko na dapat mag-relax lang po ako. Yun yung palaging sinasabi sa akin ni Coach Obet na kailangan mo mag-relax, na hindi dapat kailangan minamadali yung game. Para makapag-isip ka na maayos kung saan mo to ibabato, ganto ganyan. Kasi meron pa kayong parang time pa, di ba, before parang ma-serve. Opo, may 8 8 seconds seconds. po. Okay. So, matagal na rin yun, yung 8 seconds. Opo. Inilig-save ka muna. Pero minsan po minamadali. Oo, mabilis na inilig-save. Opo. Serve ka na. And so, Chris, you're 19, but you've already been recognized on a national stage as one of the best in your position. When you received that Select 21 award, parang may nagbago ba how you view yourself as a player? Opo. Kaya ko naman pala maging best kasi nung mga dati, wala ako sa posisyon na yun na first six ako kasi bata pa ako, parang inisip nila na yung seniors muna. Then, nung pag last year ko ng high school, parang doon ko na talaga binuhos. Binigay ko talaga. So, Kaya nakuha mo din. yes. So, try your best talaga para mapakita Nakakalungkot din. lang kasi parang yung individual award, hindi yung team award talaga. Yung gusto kong makuha. Mas gusto mo man team award yung makuha Yes, mo. champion po. Dati. Okay. At least, meron pa rin. Ayan. Yes. So, parang, nung nakuha mo yung award na yon, sinabi mo na sa sarili mo na mag-work ako twice as hard Opo. ng ginawa ko before. Yes. Okay. So, Sheena, gaano kahalaga sa'yo yung parang connection ng spiker off the court? Sobrang halaga po as in. Kailangan po kasi parang yung communication sa kahit nasa outside the court, kailangan mo yun buuhin o kahit na sino sa amin, like sa buong team. Kunwari, pag nagti-team dinner, ganon, pinaka-importante po yun sa amin para pagdating sa court, hindi na kami magkailangan or parang ganon po. Kakaisa ka. So, parang kailangan BFFs na kayo Yes. outside the Opo. court. So nagmamatter talaga yung connection niya. Opo. May ritual ba? Ayun po yung ritual namin. ayun po yung pinaka-importante talaga. Okay. So, sa'yo naman, kapag sira yung parang receive na nabigay sa'yo, like yung crucial siya, yung parang, yung buhay ng bola is sa'yo na nakataya. Ano yung parang mindset mo doon? Is that point or nothing? Siguro kung maganda yung set po, kasi may weakness po ako sa setting. Like, pag buka po yung setting, parang mahihirapan po ako. Kasi yung set ko talaga dapat dikit sa net. So, Okay. parang ko siya na point talaga kasi mapapalo ko siya na maayos. Kaya pag malayo yung bola sa net, parang spin ko lang para makapasok ko lang. Yun lang. Okay. So, Mahirap talaga. depende pa rin talaga sa settings. Opo. Kasi nahihirapan ako mag-adjust sa set. So, this segment naman natin is yung next natin, why Arellano naman? So, dito na tayo sa present naman natin. So, you guys are officially Chiefs. Yes. So, without naming names, you've been through different systems before. And what was it about Arellano University that felt like the right home for this next chapter of your lives? Kasi nga, college, di ba? Tas galing kayo sa mga magagandang school. Ganyan. Sige po. Ako naman po, pinili ko po yung Arellano. Dati po kasi, kinukuha na po ako ni Coach Obet since grade 11 ako. May pinick up kasi siyang kasama ko before, yung libero namin. Okay. So, dapat sabay kami noon papunta dito. Kaso pinili ko yung Arellano kasi feeling ko mas magwe-work yung skills ko dito. Tsaka
madami akong matututunan sa setter skills. Lalo na setter si Coach Obet. Okay. Yung kumukuha sa'yo, setter din siya. Like, same Yes po. position mo. Setter po si Coach Obet. Tapos iniisip ko po kung paano ko po siya i-apply since natatakot po ako sa kanya. Bakit naman? Nahihiya po kasi ako magtanong like sa mga bagay-bagay as a curious na tao po. Iniisip ko po kung paano maging kalma pag nagsiset, paano ko po dadalhin yung team ko, ganun po. So, hindi naman po ako nagsisi na andito ako sa Arellano kasi po may playing time naman po ako. Tapos, ang dami ko pong natutunan kahit na sobrang nape-pressure po ako dito. It's starting pa lang naman and marami pa kayong season na Opo. pupuntahan. Lalo na ongoing kayo ngayon, di ba? Good luck sa Thank you season. po. And so, yung next naman natin sa'yo, why Arellano naman po ang napili ninyo? Why Arellano? First, na ano Then suddenly, si Sir Peter, kinuha niya ako. Tapos biglaan na lang na, yun, sabi ng coach ko ng NCF, ay, ganito, Arellano ka na ha, 3 kayo. Sabi ko, ha? Di ba coach, Arellano ka na, maganda dun, naalagaan ko dun. So, di naman nagsisi na pinili ko yung Arellano. Kasi, maalaga naman po talaga sa mga athletes, lalo na si chairman, maalaga. And si Coach Obet, always check talaga. And yung asawa niya po, si Tita Lorraine. Okay, so Sobra. shoutout po sa asawa ni Sir Coach Hi, Tita. Obe. Ayan, ang next po na sa atin is, ano yung parang mas masakit sa inyo? Yung mapagalitan ni Coach dahil sa wrong choice of set? Or yung spiker na hindi nakapatay ng bola kahit maganda yung nabigay niyong pasa? Yung kay Coach po. Feel ko po. Yung set Yung talaga. Ano sa'yo? So magkaiba set kayo ng talaga. choice. Yung papagalitan sila ni coach. Yung sakit. Ako po kasi pag hindi ko po nakuha yung set na gusto ko, na dapat ganito, mabigay ko ng perfect sa spiker. Ayun po yung pinakamasakit sa akin kasi iniisip ko ako yung problema. Okay. So, yung spiker na hindi nakapatay ng bola, Okay lang po yun. ayun, okay lang sa'yo. Okay. And of course, hindi lang man kayo players, college students din kayo. So, how are you guys adjusting to the student-athlete life here? Ayan, sinong mauuna sa inyo? Ano po? Siguro mahirap pag-adjust, lalo na player ka. Tapos, yung course ko kasi paiba-iba. First sem pa lang nakatadpong course na ako. Ano sila? First na course ko is BPED. Pero yung gusto ko talaga maging criminology. Then, kinuha ko yung criminology. Tapos, parang na-stress ako sa crim kasi madaming pinapagawa, puro sulat, 500 words every question. Sabi ko, parang hindi ako gagana sa criminology kasi stress na ako sa pagiging atleta ko. Baka stress pa dito. So, change na naman ako, sports science na po. So, parang doon nakapag-adjust na po and yung time ko din. Parang, Okay, so parang binase mo na sa time mo din as a Opo. player. Sa bagay, kailangan din natin ng balance kasi Opo. if doon. So, sa'yo naman. Ako naman po, nung una ko po talagang, yung fantasy ko po talagang course, nursing. Kaso, Nursing. nung tinanong ko po si Coach Obet, bawal daw po kasi sa athletes yung nursing. Yung nursing. Kasi Bakit po, daw? yung schedule ng sa nursing, tsaka sa athletes, parang mahirap daw po isabay. Kasi parang sobrang demanding ata if nursing yung kukunin mo. Kailangan mo po talagang paglaanan ng oras yon. Tapos, nung hindi po ako pinayagan, nag-sports sci po ako. Okay. So, pareho na kayo nag-sports side. Opo. Yun So, po. paano naman kayo nag-a-adjust? Like, kailangan nyo ba magsulat pa ng parang journals nyo, like schedules or sa phone? Ay, hindi na Hindi na po. Hindi na Kasi sa tinatandaan sobrang na. po, lalo na ngayon season, medyo hindi na po kami nakakapasok dahil nga po yung schedule po namin sa pasok may laro. Yung ginagawa na lang po namin, nagpapasa na lang po kami ng mga activities. At least nakakapasa rin kayo ng Kahit activities. po na hindi kami nakakapasok or nakakapag-attendance. Okay. So, sa inyo, is it harder ba to study or to survive a 3-hour training session? Di naman po.
Sakto lang. Kung ano Okay lang. kung para sa inyo, ano yung mas mahirap? Yung mag-aral or yung 3 hours na Siguro training? yung Mag-aral po. Kasi, feel na namin yung 3 hours sa training talaga. Sanay na po kasi kami sa hirap ng ensayo. Okay. So, yung mag-aral na yung parang maninibago kayo. Opo. Parang laging gusto namin mag-ensayo, Opo. magpalo, ganun. Okay lang sa amin di makapag-aral. Basta maglaro kami, okay lang. Ayan, so I'm listening to you guys talk about this. Parang 4 a.m. ba yung ano nyo? Training? Hindi. May once po na nag-training kami ng 5 a.m. Mm, hanggang 8 po. Kasi po ginagamit po kasi yung gym. hanggang 8 a.m.? Opo. 5 to 8 po. Mga 3 hours din po. So, tapos babalik, may klase pa kayo after ng Wala. training? Depende po sa schedule namin kung So, may pasok kami. Depende. Opo. Kasi may Okay. time na after ensayo, wala nang pasok. Minsan po may pasok kami Saturday, Sunday. Yun talaga yung pinaka-schedule Sunday. Opo. Sa Parang Sunday. iniisip ko pa lang, napapagod na ako sa schedule. So parang ayun talaga yung parang naging reality ng student athletes kasi nga Opo. kailangan yung i-balance talaga. And parang kung iisipin natin, sobrang nakakapagod talaga siya yung pinaka-schedule. So you Opo. really have to find yung parang magiging medium or third space nyo. Ikaw, ano ba yung parang magiging libangan mo para, kunwari, wala kayong schedule? Kung wala kami schedule, higa lang ako. Ay, higa ka na. Maghapon. Tapos kakain ako mga na gabi na. Walang lunch, walang breakfast. Ay, be. Basta makahiga ka lang para mapipil mo na nakarest na ako. Okay. Ako for din you. po, nakahiga, nanonood ng movie. Minsan nagkakape with friends. Yan, coffee with friends. Opo. And speaking of coffee with friends, I'm so glad Wolfground sent this over today. So, ano yung mga napili niyo mga coffees na nabigay sa atin ng Wolfgrounds for favorite today? ko, Milky Spanish. matcha. And so Matcha. Spanish and milky matcha. And so, ang ating mga yan is galing yan sa ating Wolfground sa sponsor sa atin for today. And I'm listening to you guys. Sobrang nakakapagod yan. So, kailangan natin ng maghanap ng parang mabibigyan natin or yung bagong vibe na makukuha natin. Kasi pagka uminom tayo ng kape or any refreshments, di ba? Parang nakakasaya siya. Like, parang siya yung magiging setter ng mood natin. Ayan, so, eto naman yung parang snacks natin. Ito yung parang magiging spike or yung magsa-spike ng mga moods natin, di ba? Magkakalag sila. May ganun. So, whether you're a student athlete like Sheena and Chris who needs that pre-game fuel or a student just looking for a chill spot to finish a thesis or yung mga assignments ninyo, Wolf Grounds really hits that grind culture we have here at Arellano. Cheers to that, Chiefs! And manood lang kayo ng ating podcast at mayroon pa tayong mga tanong sa ating mga athletes for today. So, sa inyong dalawa, sino yung parang mas reklamador sa court? Setter ba or spiker? Setter po. Ay, bakit? Siguro spiker. For Ay, you, feeling ko spiker. din. Oo, kasi yung set nila, ay, taasan mo, babaan mo, ganito. Dahan-dahan lang. Parang mas mareklamo kami kasi sa kanila. Okay, so paano nyo nasa-settle yun pagka parang meron kayong misunderstanding in the middle of the game? Parang- Nag-uusap lang po. Like, huddle lang po. Sa loob po mismo ng or court. tatanungin kami kung Anong problema. Anong gusto mong set, ganito. Sabi ko, mataas lang, dikit sa net, wag mo lang ilayo kasi mahirap. Opo. Usap Pag, lang talaga. pag may pasa yung libero, play Maganda. agad. Ganun po. Ganun talaga, kailangan pag-usapan nyo sa gitna na talaga. Opo. Okay, so if you could swap positions for one set, sino sa tingin nyo ang mas mahihirapan sa inyong dalawa? Yung setter ba o yung spiker? Siguro kung mag-swap kami, siya ata. Ikaw Spiker. ang mahihirapan? Kasi, pangarap ko kasi maging setter noon. Okay. Ako po, So- spiker naman po ako dati. So, sino mas mahihirapan sa inyo sa tingin nyo? Siya. Ako Mahalo ko. Bakit sa tingin mo ikaw ang mas mahihirapan? Kasi po pag spiker, kunwari pag nag-swap kami, hindi ko maaano yung palo niya. So, sobrang lakas ng palo niya. Hindi ko malalagpasan. Okay. So,
ang setter na magiging spiker, ayan, ang spiker na magiging setter is mas pipiliin mo talaga na siya yung mahihirapan sa positions niyo. Ayan. So, ano yung mas masarap sa feeling naman? Kasi kanina inas natin, ano yung parang mas masama sa feeling niyo? Yung sa coach or yung sa set na bad play? Ito naman, ano yung mas masarap sa feeling ninyo? Isang perfect na set na walang block or isang cross-court hit na tumama sa line mismo? Yung perfect set po na walang block. Na walang block. Sobrang sarap ng feeling as a setter po. Mm-mm. Kasi na-read, parang hindi nila na-read yung pinaka-game mo. Opo. Yung mismong play ko po, hindi nila nabasa na kunwari sasabay yung middle, tapos yung kalaban sasabay sa middle, tapos sa open ko yung set. Ayun po yung pinaka-the best. Sobrang sarap sa feeling. Okay. And for you, Spike na, cross-court. cross-court. Down the line. Nakaka-hit ka na ba ng cross-court? Opo. Minsan. Pero sasabihan nila ko, try mo naman cross-court. Kasi malakas pa ako si down the line. Down the line po yung Di ba pinakamalakas. parang may tawag kayo na parang pag straight, tas and then tsaka may down. cross or down? Apo. Ah, Yun yung okay. down, yung straight po. Mm. Yung straight. Ano yung favorite mo doon? Yung down. Ah. Syempre. Baon na down. Ikaw, ano yung favorite mong attack ng set? Di ba parang Ng meron play pa po. kayo ng feint ba yun? Like yung itatouch mo lang siya para mag-move over lang yung bola. Parang drop ball po. Mm-mm. Yung white. Ano yun? Like, ano yung move mo as a setter? Yung drop ball. 1-2 play. Ay, hindi. Hindi. Gusto ko yung one to play na papalo. Mm. Yung bigla siyang magla-live 360. Opo, Ah, okay. And so, meron kayong mga favorite moves as a Opo. player din. Okay, so ito yung parang fun segment natin. Ano, mamimili lang kayo sa 2 choices natin. So, Dapat ayan. same So, kami ng sagot. hindi. Ah, Kahit magkayo kayo ng sagot. Basta isa lang. Okay. And so, before we let you guys go and finish this, Wolf Ground treats natin para mainom niya na rin yung mga ni-request natin, yung mga inumin and yung mga snacks natin, of course, is I have a few cheap speed questions for you. Ayan. So, ang una natin is beach sand or indoor court? Beach sand. Indoor court. Na-try mo na ba mag-beach sand? Opo. Ah, okay. Pero mas pipiliin mo talaga yung indoor. Opo, kasi mainit sa beach. Ah, And okay. mabigat din. Kasi sa sand Ah, ka may maglalaro. pagkaibahan talaga silang Oo. dalawa. Ano yung parang pinagkaiba ng beach and indoor? Sa beach po kasi, 2 tao lang yun ang maglalaro. Or 3. Tapos yung court naman doon, which is yung buhangin, sobrang bigat po kasi pag natalon. Okay. Ayun po yung, tas yung po doon, madami pong mga bawal na mga, Rules. tawag doon? Mga rules. Opo. Na dapat sundin. Na pwede sa indoor. Opo. Magkaiba po yung rules ng buhangin sa indoor po. Okay. Ayan. So, set a perfect ball or block a power hit. Set a perfect ball. Setter talaga. Block Ayun ka sa'yo. power hit. Power hit. Pagka naka-block ka, ano yung parang first emote mo sa kanila? Ganun po. Parang yung pagigigil ko kasi na-block mo sila. Parang nakakaangas ko sa Tinitigan mo kanila. rin ba sila? Yung Hindi mga po. nabablock mong spiker? Oo, Bigla po minsan. akong tatanong. Minsan. Minsan. Tititingin ko sila, pero nahihiya po ako sa mga swag. Okay. So, eto ang next natin. Manila traffic or province heat? Province heat. Province heat na lang po. Mas pipiliin yung init talaga sa sa province. Opo. Makakapagdagat ka pa dun. Sa Pag bagay. Dito kasi, traffic lang talaga. Sobra po. Tapos ang Yung population pa mo. oo, ang daming tao. Dun kasi po sobrang lang po, Peace. tahimik. Sa Sobrang bagay. peace. Dito parang hindi natatapos yung ingay din eh. Kaya, Kahit matulog ka, may ingay pa din. Ayan. So, ang last natin na choices is winning the championship or graduating with honors. Winning a the- championship. Ay, vote! Pwede naman mag-vote. For our last. Ayan. So, Pero sa last pipiliin ko natin yung is, mas pipiliin ko yung championship. for you, mas pipiliin mo Yes. talaga yung championship. Like, Masaya kasi yung feeling na magiging Mag-champion. champion kayo. okay. So, ang last natin, siguro para sa akin, personally lang, yung career nyo ngayon as college, itutuloy nyo ba siya sa professional level? Opo. Opo. As in, Kung fantasy papipiliin ko po kayo, anong team yung gusto nyo? Tsaka macho. Why? Kasi andun si Dina. Ikaw, sa anong akin team? naman po, kahit po, wala naman po na akong pinipiling, basta po makapag-professional lang po ako.
If you were Okay to na po. choose naman kung sino yung parang idol nyo na volleyball player, local or international, sino sila? Alyssa Valdez. Sa local naman po, Nagka-Tolentino. sino ba? Sa local ko si Lamina, yung setter ng NU. Tsaka si Bella Belen po. Okay. So, parang sila talaga yung parang pinaka ina-idolize nyo na players. Kasi si Alyssa Valdez, spiker din siya. Opo, speaker. And Siya yung ka-Tolentino. pinakamagaling sa dati po sa Ateneo. Dapino. Okay. Ayan. So, meron ba kayong last message sa ating AU community? OA community. Ikaw na yung una. Nagpapasalamat ako sa AU communities, lalo na sa pagsuporta nyo sa amin, kada game, and lalo na po kila Sir Francisco Caico, Sir Peter Caico, and kay Sir Bal Caico po. Nagpapasalamat ako sa support nyo. Ako din po, Sheena. nagpapasalamat po ako sa mga nagsusuporta sa Arellano University and yung Arellano community po. And sana po patuloy niyo po kaming suportahan. And kung meron ba kayong mga i-shoutout or yung mga gustong message nyo to support ngayong season nyo na ongoing? Ikaw na. Shout out mo yung baby mo. Goch. Goch na ba? Ayoko eh. Bilis na. Hindi ako. Shout out po sa Dormsy. And sa mga pamilya ko po sa Davao po. And yung mga And shoutout din po sa family ko and sa girlfriend ko, then sa AU community, sa mga nagsusuporta, lalo na sa mga bata na laging nag-chat sa akin. Hi sa inyo. So ano yung parang And- malulook forward sa inyo ng fans ngayon sa season ninyo? mas lalo pa po naming tapangan. Yung gagalingan. At gagalingan po sa season po namin. Lalo na pag nanonood sila, At parang babaw. gaganan. Ayun, meron ka bang i-shoutout? And sa NCF community din po, kay Coach Parly Tupas, kay Sir, sa mga teacher ko dyan, hi po. Okay. And ayun lang. Ayan, so there you have it, everyone. The future of AU Volleyball is in very good hands. Kitang-kita naman natin na galing sa national stage ang ating mga rookie athletes na bagong-bago sa AU Chiefs. And thank you, Sheena and Chris, for being so open today. And again, thank you to Woof Ground for the support and for sponsoring our video for today. And thank you as well to Digicom, AU Shotters, and to our dear listeners, thank you for listening to AU Talks, your safe space and place para sa AU. And don't forget to like, follow, and share our page para lagi kayong updated. Follow nyo na rin ang page ng Arellano University Sports Page Official. And Chiefs, make sure to stay tuned for our next episode. This has been AU Talks. Let's go, Chiefs! Bye!